Trixie Cruz Angeles. At kasama po natin ngayon, former spokesperson, Attorney Harry Roque. Ay, mayong buntad, Davao. At karangalan ko na makasama kayo ngayong Kadayawan, no? At siyempre, dahil ngayon po ay ang napaka-importanting gabi at araw dahil kasama na naman natin ang Mayor ng Sambayanang Pilipino, walang iba po kundi si Mayor Rody Duterte. Magandang araw, gabi o umaga. Alin dyan sa oras na programa na ilalagay yung itong interview ko para sa inyong lahat. Well, ano na po talagang banat na kaagad, Mayor, Aha, Ang una kong tanong, Mayor, ano naman sasabi niyo dun sa mga revelasyon nitong Cathy Binag ng taga Davao din, na 5 beses daw niyang nakita si PBBM Jr. na humitit ng powdery white substance? Yun ang sabi ni Cathy. Nakausap ko na siya. Well, alam mo kasi ako, abogado tayong dalawa. Hindi ko dinidepensa si Presidente Marcos. But kung ano yung hinihigop niya, kung talcum powder o hindi na talaga. I cannot judge, I cannot rather give a conclusion on a picture na humihitit siya na hindi ko nakita yung, or somebody after an investigation would say that what was shown in what was depicted in the picture, ito yung ginamit niya. Mahirap kasi pero from the looks of it, parang ikaw ang tingin mo. Hindi, pero kilala niyo po si Cathy Binag. Oh. Talaga naman pong naging partner ni Tony Boy Florendo, no? At yung sinabi niyo nung una na may mga mayayaman sa Davao na nagdodroga, will you be at liberty para sabihin kung sino-sino yung mayayaman na yan? Kasi ang binanggit ni Cathy Binag Voltes 5, no? Si Tony Boy at yung kamag-anak niya na si Sap, tapos may mga iba pa, no, ng mga mayayaman. Sila ba ho yung tinutukoy yung mayayaman sa Davao? Alam mo dito, historically, baski saan, ang unang pumapasok sa mga ganong bisyo, even during my younger days, yung mga marijuana, yun namang mayayaman Alam mo kasi yung taga Boulevard o Broken Dreams, yung squatter area dito, sa likod, hindi naman sa harap. Hindi na yung squatter area ngayon, pero binigay na sa kanila. At binayaran na nila. Yun ang hotbed noon ng hindi naman ibang bagay. Hindi dyan sa... Pero ngayon, itong bagong generation, itong Shabu, it cuts across the all classes of society. From A, B, C, D, E. Ano po masasabi niyo yung mga alta daw, kaya marami nagko-cocaine, natural daw, hindi gaya ng Shabu na artificial, synthetic. Wala akong diferensya yun no? Basta addicting. We go by the medical description of what you're taking, the substance. Pagka sinabi ng medical experts na it is a drug which is it induces hallucinations, you going violent yung utak mo. If it is a drug that is prohibited because it destroys the mind, talagang bawal yan at masama. Well, huli na lang po bago si Attorney Trixie naman magtatanong sa inyo. No? Nakasaad po sa Salagang Batas
na kapag merong serious illness ang presidente, dapat magbigay ng impormasyon sa taong bayan. Alam po natin na ang drug addiction is considered by doctors as a serious illness. Tingin nyo ba ho kinakailangang magbigay na ng impormasyon ang presidente tungkol sa estado ng kanyang kalusugan, lalong-lalo na dun sa speculation? Di pa naman napapatunayan. Pare-pareho tayong abogado, no? So we cannot condemn him as a drug user. Pero napakalakas na po ng angas kasi yung sinabi nyo, na mapakitaan kayo ng ebidensya, sinabi ni Agent Morales, na may confidential witness, yung video ni Maharlika, at ngayon si Cathy Binar. Should he now comply with the Constitution and report to the nation the state of his health? I suppose that really, seriously now, kung ikaw ay isang public official and you're suffering from an addiction, except sexual na. Prangka-prangka tayo. Total, matatanda naman tayo dito lahat siguro ang nakikinig sa programa to. You must at least come up with something. Pero kung sabihin mo, ginagamit ko yung panahon na ito na presidente ako, especially when I make decisions, wala na po yan. It's out of the question. Now, if you keep a healthy distance from the issue, ayaw mo namang i-debunk, ayaw mo namang you do not come out with an outright denial, so magtatanong tayo kung tao na, kung hindi totoo, bakit niya sabihin hindi totoo? At kung totoo naman, bakit hindi niya, admit it and add something, kung sabihin niya, noon yun, Si VP Inday has been criticized doon sa security detail niya. So, binawasan siya ng security. And to be fair, she rose to the occasion. Sabi niya, sige, pwedeng hindi na. Pwede naman. Hindi nga siya nag-react nung una Kaya lang, ang daming makulit online and even sa media. Everybody was reacting. Pati congressmen, nagre-react na na that's excessive. Yan. Everybody wanted to put may mga talking heads sila ngayon. Correct. Hindi, style nila ngayon yun But in addition to that, shortly then after that, she was on her way to Germany. Nakunan siya ng picture. Clearly CCTV, sir, pag nakita niyo yung siya, her husband, her children who are minors. Na nakunan din sila. I mean, since pinag-uusapan na rin lang yung issue ng security, at the same time, merong ganon. Not only that, actually, even if it's in public, if she was in a public place, or aeroplano, whatever, government-owned, taking pictures of a person is clearly hindi naman illegal, but it could be illegal in the sense that it involved the security of the person. Security, okay. Yung kay Inday, what is deplorable there is that it was taken na hindi alam. And for security, hindi naman siya walang kalaban yan. Whenever she goes, she does not need 75 policemen even. Pero assuming it to be na ganun siya na official, and you are si Inday naman, alam mo, si Inday lang, ito lang ang masabi ko sa inyo sa lahat. Among the few sa gobyerno, it was only Inday who was very outspoken against the communists noon. Siya lang yung bububuga ng against the communists even when she was a mayor here. Ako yung conciliatory pa ang naglalaro ako totoo, politika yan Alam mo, politiko, I could go into the territory ng NPA noon. Alam ng military yan, pati police. At I am sure na hindi rin nagustuhan nila yun. But I go to,
ako lang yun, dito sa maybe Southern Mindanao o Mindanao, dito na pwedeng pumasok sa NPA territory noon ang nagipag-usap. Lahat na, pati yung tulong nila sa candidacy ko. Pero Mayor, yung binabato nila kay BP, ang dami naman daw nung 400. At may nagsabi pa, hindi naman daw ganyang karami ang PSG ng presidente. As far as you remember ho, ilan ba talaga ang PSG? Kasi I cannot believe na mas konti ngayon ang PSG kaysa nung panahon ninyo. Ilan po sila? Kasi talagang may nagsabi na 400, mas marami pa yan kaysa sa PSG, kaysa sa presidente. Alam mo, ako mismo, presidente noon, and I'm sure pati si Inday, hindi niya talaga alam kung ilan naka-assign on the lookout for security reasons. It could be more or it could be less. Pero one thing si Inday noon, you have to, pati yung military, pati police, ang isang rason sa bagay, wala naman, ang pinaka-outspoken dito sa Mindanao against the communists, ang anak ko. Ang naglalaro sa komunista, ako. Well, ibahin naman natin ngayon, no? Ngayon po, talagang dinidemonize nila ang Pogo, no? Bagamat 2 taon na sila, hindi naman nila pinagbawal ang Pogo. Ngayon, pagbabawal daw, pero naririnig natin, meron daw exception na 12. Sino kaya yung 12 disipulo na hindi covered ng ban, no? Pero unang-una po ay, nung huling hearing na nandun ako, ang pinupunto nila, kayo daw ang responsable sa Pogo dahil sa Executive Order number 13. At sabi pa ni Congresswoman Luistro, yung EO nyo daw ay labag sa saligang batas as an unconstitutional exercise of legislative powers kasi for the first time, ginamit nyo raw yung word na e-gaming na wala naman daw sa batas na bumuo ng PAGCOR. No? So ang suma total, kayong sinisisi doon sa proliferation ng Pogo samantalang 2 taon na, hindi naman yan napatigil din. No? At ang sabi ni Andre Domingo, ang Pogo nagsimula as early as 2007 pa. Your take on this, Mayor? Sino yan siya? Congresswoman Luistro. Luistro? Opo. First termer. Oh, bright siya. Huwag na lang yung Pogo. How about the wedding? O itong masyaw all over the Philippines. Anong masasabi mo, ma'am? Or are you just concentrating on Pogo? Correct. Karami niyang masyaw, wedding. Sakla. Why ano sa Pogo? Bakit ka magpabida dyan sa Pogo? If you want to be a moral person, lahat po na, lahat ng gambling. Huwag lang Pogo. Because Pogo is a gambling, it's a gambling game. Lahat naman ito, Philippine Charity Sweeps. Sugal rin yan, ma'am. So, ratsadahin mo na. Bakit ka mag-concentrate dyan sa Pogo na illegalize? Ganito yan. Nandyan na yan. Lahat ng sugal sa Pilipinas, sakla, hantak, nandyan na yan. Pagka rumarami na, kung ikaw na may presidente na ginamit mo yung utak mo, if it proliferation of the game, it's either you have the option to allow it openly in a disorderly manner. Hayaan mo and allow the Pogo operators to corrupt government. Kasi iko-corrupt niya yung police, iko-corrupt niya yung mayor, congressman, gobernador. Ngayon, ang mabuti talagang gawain mo, sana ma-presidente ka. Para
for Ramdaman ma-educate niya. ka rin. You regulate